Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, sandali lang at makisalo ka muna sa amin. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Nakakatuwang isipin na habang binubuksan mo ang kwentong ito, may isang puso na naman ang handang makiramay, magalit, masaktan at umasa kasama ng mga tauhang makikilala mo ngayon. Sa bayan ng San Jacinto, may isang makitid na iskinita sa likod ng lumang talyer ni Namang Tibo at Aling Susing. Kapag umuulan, agad itong binabaha ng putik. Kapag tag-araw naman, natutuyo ang lupa at nagiging maalikabok na para bang bawat yapak ay may kasamang pagod ng buhay. Sa dulo ng iskinita na iyon, nakatayo ang isang maliit na inuupahang bahay na yero ang bubong at tabingi ang pinto. Doon nakatira si Almera Vildanue, isang 70 taong gulang na byuda na tila ilang beses nang pinugbog ng panahon, ngunit hindi pa rin natutumba. Payat si Almera, kulubot ang balat at bahagyang kubana ang likod dahil sa ilang dekada ng paglalaba, pag-iigib at paglilinis sa mga bahay ng may kaya. Ngunit sa kabila ng kanyang katandaan, matalim pa rin ang kanyang mga mata. Mata ng isang inang matagal nang umiiyak sa gabi, ngunit marunong pa ring ngumiti sa umaga. Kasama niya sa buhay ang kanyang apong si Elio, 7 taon gulang, maputla, mahina ang katawan, ngunit napakaliwanag ng isip at napakabait ng puso. Madalas sabihin ng mga kapitbahay na ang bata raw ay parang ilaw sa loob ng madilim na bahay nila Almera. Kapag umuubo man ito o hinihingal, marunong pa rin itong ngumiti. "Lola," mahinang sabi ni Elio isang umaga habang nakaupo sa bangkong kahoy at hawak ang lumang lapis. "Kapag malaki na ako, bibili ako ng electric fan na malaki, yung hindi mo na kailangang paypayan ng sarili mo." Napahinto si Almera sa pagsasampay ng labada at napangiti. "Aba, bakit electric fan agad, apo? Hindi ba laruan ang gusto mo?" Umiling si Elio. "Mas gusto ko po na hindi na kayo pawisan." Saglit na tumikhim si Almera at kunway inayos ang sipit sa sinampay upang maitago ang pamumuo ng luha sa mata. "Ikaw talaga, 7 taon ka pa lang parang matanda ka ng magsalita." Sa kabilang bahay, narinig iyon ni Aling Susing na nagbabalat ng sibuyas sa may bintana. "Naku, Almera, mabait talaga yung bata mo. Hindi tulad ng mga batang puro iyak at laro lang ang alam." "Huwag mong purihin ng husto," natatawang sagot ni Almera. "Baka mabati." Ngulit sa likod ng mumunting tawanan na iyon ay may isang pangambang matagal nang kinikimkim si Almera. Madaling mapagod si Elio. Kapag naglalakad ng matagal, humihingal ito. Kapag malamig ang hangin, inuubo ito hanggang mamutla. Kapag naglalagnat, halos hindi makatayo. Sa una, inisip ni Almera na marahil ay sakitin lang talaga ang bata dahil kulang sila sa masustansyang pagkain. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang napapansing hindi ordinaryo ang panghihina ng bata. Tuwing umaga, bago pumasok si Elio sa maliit na daycare room na pinapatakbo ni Maestra Belia sa simbahan, inihahanda ni Almera ang pinakamasustansyang makakaya niya. Madalas ay lugaw na may hiniwang dahon ng malunggay at kalahating itlog kung may pambili. Kapag may ekstra mula sa labada, bumibili siya ng gatas na tinitipid niya sa 3 araw. "Lola, sa inyo na lang po ang itlog," sabi ni minsan habang inilalagay ni Almera ang kalahati nito sa mangkok niya. "Hindi, sa'yo yan. Ikaw ang lumalaki. Pero kayo po ang napapagod. Mas mapapagod ako kapag hindi ka kumain. O sige na." Tahimik na kumain si Elio. Alam ni Elio na naiintindihan ng apo ang hirap nila kahit hindi niya ito sinasabihan. At iyon ang mas masakit. Masyadong maaga nang natutong magtipid, magpigil at umunawa. Noong nabubuhay pa ang anak niya si Isabela, iba ang pangarap ni Almera. Gusto sana niyang makapagtapos si Isabela, makapag-asawa ng mabuting lalaki at magkaroon ng payapang pamilya. Ngunit hindi ganon ang nangyari. Maganda si Isabela, mahinhin at masipag.
Nung dalaga pa ito, naging paborito ito ni Maestra Belia sa paaralan dahil mabilis matuto at mahusay magsulat. Madalas sabihin ng mga tao na kung hindi lang sila mahirap, malayo sana ang mararating ng anak niya. Nang namatay ang asawa ni Almera dahil sa aksidente sa konstruksyon, napilitang huminto sa pag-aaral si Isabela at maghanap ng trabaho. Nagkasunod-sunod ang naging racket nito. Una sa bakery, saka sa butika, pagkatapos ay bilang tagapag-alaga ng isang matandang babae sa siyudad. Doon nagbago ang lahat. Noong umuwi si Isabela makalipas ang ilang buwan, buntis na ito at tahimik na tahimik. Hindi malilimutan ni Almera ang isang gabi. Habang malakas ang ulan at tulo ang bubong, kinabusap niya ang anak. "Anak," mahina niyang sabi noon, "sino ang ama ng dinadala mo?" Tahimik si Isabela. Nakatingin lang sa palanggana ng tubig ulan na tumutulo mula sa bubong. "Hindi ko po pwedeng sabihin, Nay." "Hindi pwedeng sabihin? O ayaw mong sabihin?" Napapikit si Isabela. May mga taong masisira. May mga taong kayang manakit kapag nalaman. "Mas mahalaga ka kaysa sa hiya ng kung sino mang tao," mariing sabi ni Almera kahit nanginginig na ang boses niya. "Anak kita." Tumulo ang luha ni Isabela. "Alam ko po, pero pakiusap, huwag niyo na pong ipilit." At dahil nakita ni Almera ang tunay na takot sa mga mata ng anak, tumahimik siya. Hindi dahil tumigil siyang mag-alala, kundi dahil naunawaan niyang may sugat na hindi kayang hilutin ng tanong. Ilang buwan matapos ipanganak si Elio, lalo pang nanamlay si Isabela. Noong una, inakala ni Almera na pagod lang sa pagpupuyat sa sanggol. Ngunit unti-unti itong nangayaat at inatake ng matinding lagnat. Bago pa man sila makaipon para sa maayos na gamutan, kinuha na ito ng sakit. Naiwan si Almera na may kandungang sanggol, ilang lumang damit, isang kahon ng mga gamit ni Isabela at mga tanong na walang sagot. Mula noon, inialay na ni Almera ang natitira niyang lakas sa pagpapalaki kay Elio. Lumipas ang mga taon, naging pamilyar na sa kanya ang amoy ng sabon panlaba sa umaga, ang kirot sa bewang sa tanghali, at ang tahimik na pag-aalala sa gabi habang hinihipan ang noo ng apong nilalagnat. Kilala siya ni Ka Delfin na tindero sa palengke dahil sa ugali niyang humingi ng gulay na pwede nang ibigay ng mura. "Almera," tawag ni Ka Delfin minsan. "Eto na lang oh, medyo nalanta na ang pechay pero pwede pa." "Magkano?" 20. 15 na lang, Ka Delfin. May bibilhil pa akong gamot." Napailing ang lalaki, pero iniabot ang gulay. "Sige na nga, basta pag gumaling si Elio, pag-aralin mo ng mabuti. Yun nga ang panalangin ko araw-araw." Maging si Joren na tricycle driver ay marunong maghintay sa bayad kapag kailangang isakay ni Almera si Elio papuntang Barangay Health Center. "Hindi ka naman malulugi sa kabaitan mo?" tanong ni Almera. "Mas nakakalugi ang walang konsensya," sagot ni Joren. May mga taong mahirap, ngulit marunong pa ring maging tao. At sa ganoong mga tao, kumakapit si Almera para hindi tuluyang mawalan ng pag-asa. Ngulit dumating ang mga araw na tila kahit ang simpleng paghinga ni Elio ay may kapalit na takot. Isang hapon habang pauwi mula sa daycare, biglang napaupo ang bata sa gilid ng kalsada. Namutla ito at hinawakan ng dibdib. "Elio?" gulat na sigaw ni Almera. "Anong nararamdaman mo?" "Hingal po. Lola, nahihilo po ako." Agad siyang lumuhod at pilaypayan ng bata gamit ang laylayan ng sariling damit. Dumaan si Maestra Belia at agad tumulong. "Hindi na maganda to, Almera," sabi ng guro habang hinahaplos ang likod ng bata. "Paulit-ulit na yan. Kailangan na talagang tignan sa mas malaking ospital." Sana ko kukuha ng pera, Belia?" Nanginginig na ang tanong ni Almera. Napabuntong hininga si Maestra Belia. "May kilala akong nurse sa health center. Patignan natin ulit bukas. Baka mabigyan tayo ng referral." Kinabukasan, dinala nila si Elio sa Barangay Health Center. Doon nila nakausap si Nurse Carmina, isang babaeng sanay makakita ng hirap kaya marunong magsalita ng diretsyo. "Nanay Almera," mahinahon nitong sabi matapos suriin si Elio. Hindi na po ito simpleng hika o ubong paulit-ulit.
Kailangan pong madala sa mas malaking ospital. Posibleng may problema sa puso o baga. Hindi ko po masisigurado dito. Pakiramdam ni Almera ay biglang lumamig ang paligid. Nurse, gaano po kalala? Hindi ko po sasabihing agad mamatay ang bata, pero hindi na po tayo pwedeng mag-antay ng matagal. Tahimik na napatanggo si Almera. Wala siyang masagot. Para bang may humigpit na lubid sa dibdib niya. Pag-uwi nila, umupo siya sa harap ng lumang baul ni Isabela. Dahan-dahan niyang iyong binuksan. Nandoon pa rin ang mga gamit ng anak niya. Isang kupas na bestida, ilang lumang sulat na hindi niya na muling binasa mulang namatay ito, at isang kahon ng mamumurahing alahas. Kinuha niya ang lumang hikaw na minana pa niya sa kanyang sariling ina. Napasulyap siya kay Elio na natutulog sa banig. Payat, maputla, ngulit mapayapa ang muka. Anak. Bulong niya sa hangin na para bang kinakausap si Isabela. Hindi kita nailigtas noon, pero ang anak mo, ilalaban ko. Kinabukasan, ibinenta niya ang hikaw. Sumunod ang lumang makinang panahi. Pagkaraan ng 2 araw, maging ang alaga nilang kambing ay isinuko niya sa murang halaga. Bawat bagay na nawawala sa kanila ay parang piraso rin ng kanyang alaala ang napupunit. Pero para kay Elio, gagawin niya ang lahat. Isang gabi, matapos niyang bilangin ang kaunting perang naipon, mahina siyang nagsalita habang nakatingin sa apoy ng kalan. Kaunti pa, bulong niya. Kaunti pa, apo. Makakarating din tayo sa ospital. Mula sa banig, dumilat si Elio. Lola, gagaling po ba ako? Tumigil si Almera. Ayaw niya sanang marinig iyon mula sa bata, ngunit linapitan niya ito, hinaplos ang buhok at pilit na ng ngiti. Oo naman, hindi pa tayo tapos sa mga pangarap mo, hindi ba? Gusto ko pa pong mag-aral. Mag-aaral ka. Gusto ko rin pong makita ang dagat. Napatawa si Almera kahit basa ang mata. Aba, siyempre, dadalhin kita sa dagat, at sa plaza, at sa perya, lahat ng gusto mo. Gumiti si Elio at muling pumikit, ngunit si Almera ay hindi na nakatulog. Sa labas, naririnig niya ang pag-ingit ng yero sa hangin. Sa loob, naririnig niya ang mahinang paghinga ng kanyang apo. At sa bawat segundo, pakiramdam niya ay may orasan na unti-unting tumatakbo palapit sa isang bagay na hindi niya pa alam kung kaligtasan ba o panibagong trahedya. Hindi pa niya alam na ang sakit ng batang inaaruga niya ay magdadala sa kanila sa isang lugar na magpapabago ng lahat. Hindi pa niya alam na ang pangalang na tagal nang itinago ng nakaraan ay malapit nang bumalik. Sa gabing iyon, ang alam lang niya ay ito. Kulang ang perang hawak niya, kulang ang oras, at ang batang pinakamamahal niya sa mundo ay unti-unti nang nauubusan ng lakas. Bago tayo magpatuloy sa susunod na bahagi ng ating istorya, makisabay ka muna sa damdamin ng gabing ito. I-comment mo naman kung anong oras mo ito napakinggan at kung nasaang lugar ka ngayon. Baka sa simpleng sandaling ito, sabay nating maramdaman kung gaano kabigat ang isang gabing kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Magdamag na hindi nakatulog si Almera. Habang ang hangin ay sumisipol sa siwang ng kanilang lumang bintana at ang bubong na yero ay bahagyang kumakalansing sa bawat ihip, nanatili siyang nakaupo sa gilid ng banig ni Elio. Paulit-ulit niyang inilalapat ang likod ng kanyang palad sa noo ng apo, saka pinakikinggan ang mahinang paghinga nito na parang anumang segundo ay pwedeng maputol. Sa madaling araw, muling nagising si Elio sa matinding pag-ubo. Lola, halos pabulong na tawag nito, hawak ang dibdib. Masakit po. Saan, apo? Dito. Marahan niyang hinaplos ang dibdib ng bata. Tumanggo si Elio, saka mariing pumikit. Parang mabigat po. Hirap po akong huminga. Nanlaki ang mga mata ni Almera. Hindi na ito tulad ng mga nakaraang ubo at panghihina. Ang boses ng bata ay tila nauubos at ang balat nito ay lalo pang namumutla sa dilim ng umaga. Hindi na siya nag-isip ng matagal. Tinawag agad niya si Aling Susing mula sa kapitbahay. Susing, Susing, pakisuyo naman. Malakas niyang sigaw mula sa pintuan.
Makalipas lang ang ilang sandali ay sumilip ang balisang mukha ni Aling Susing. "Naku, Almera, bakit? Anong nangyari?" "Si Elio, hirap na hirap huminga. Kailangan ko na si Joren. Kailangan na naming pumunta sa ospital." Hindi na nag-aksaya si Aling Susing ng oras. Tumakbo ito labas ng iskinita para tawagin si Joren, habang si Almera naman ay mabilis na nagbihis kay Elio ng malinis na damit. Isinukbit niya rin ang maliit na bag na naglalaman ng referral slip mula kay Nurse Carmina, kaunting damit, bote ng tubig at ang plastic envelope na may mahalagang papeles ng anak niyang si Isabela. Mga papel na hindi niya alam kung bakit isinama, ngulit tila may kutob ang puso niyang dapat hindi iyon maiwan. Ilang minuto pa, huminto ang tricycle ni Joren sa harap ng bahay. "Nay Almera, bilis!" sigaw ni Joren. "Isakay niyo na!" Bit-bit si Elio sa kandungan, halos madapa si Almera sa pagmamadali. Tumulong si Joren na alalayan sila papasok ng tricycle. Habang pinapaandar nito ang sasakyan, mabilis na humabol si Maestra Belia dala ang munting sobre. "Almera!" habol nito. "Ito muna, kaunti lang yan pero pandagdag." Napatingin si Almera sa sobre. "Hindi na, Belia, nakakahiya. Tumigil ka nga, hindi ito oras ng hiya, para sa bata yan." Napahigpit ang hawak ni Almera sa sobre. "Maraming salamat. Basta ibalik mo na lang kapag milyonaryo ka na." Pilit na pabirong sabi ni Maestra Belia kahit nangingilid ang luha nito. Bahagyang ngumiti si Almera, pero agad ding napalitan iyon ng pangamba nang muling mapansin ang malamlam na mukha ni Elio. Sa biyahe, wala nang ibang marinig kundi ang tunog ng lumang makina ng tricycle at ang paputol-putol na paghinga ng bata. "Joren," nanginginig na sabi ni Almera, "sa Viral Medical Center tayo. Sabi ni Nurse Carmina, doon daw ang may kumpletong gamit." Saglit na napasilip si Joren sa side mirror. "Nay, private hospital yun, Nay. Sigurado ba tayo? Wala na tayong oras mamili." Mariing napahawak si Joren sa manibela. "Sige, kahit anong mangyari, ihahatid ko kayo." Habang binabagtas nila ang madilim na kalsada, biglang umulan. Dumadagundong ang kalangitan na parabang may paparating na unos hindi lang sa panahon kundi sa kanilang buhay. Pagdating sa Viral Medical Center, halos masilaw si Almera sa laki ng gusali. Makinis ang sahig at nakabihis ng maayos ang mga taong papasok at palabas. Para sa isang tulad niya na sanay sa barangay clinic at pagamutan ng gobyerno, parang ibang mundo ang ospital na iyon. Mulit wala siyang panahon para mataranta. "Anak ko po, apo ko po, hirap huminga," sigaw agad ni Almera nang makapasok sila sa emergency reception. Naroon si Odette Magsalin, ang admission supervisor, na may makapal na make-up, plantsyadong uniforme at matang mabilis humusga. Mula ulo hanggang paa ay tinignan niya ang maglola. Ang basang drester ni Almera, ang kupas na tsinelas, ang payat na batang halos lupaypay sa kandungan nito. "May HMO card kayo?" Malamig nitong tanong. Ano po?" "Cash deposit, admission fee, referral from accredited doctor." "May referral po ako mula health center pero mauna na po sana ang apo ko. Hindi na po siya makahinga." Hindi man lang tinignan ni Odette ang bata. "Ma'am, private hospital ito. Hindi po kami pwedeng basta tumanggap ng walang initial deposit." Nagdilim ang paningin ni Almera. "Ma'am, pakiusap. Tignan niyo naman po siya. Bata po ito. Mamamatay na po." Lumapit si Joren. "Miss, kahit itriage man lang, nakikita niyo namang hindi na maganda ang lagay." Bahagyang napaawang ang pintuan sa loob ng emergency hall at sumilip ang isang batang doktor, si Ramil Sorne, intern doktor na kagagaling lang sa overnight shift. "Anong meron?" tanong nito. "Dok," mabilis na sabi ni Almera, "patingnan niya naman po ang apo ko. Hirap na hirap huminga." Lumapit si Ramil at yumuko upang tignan si Elio. Ngunit bago pa niya masuli, sumabad si Odette. "Dok Ramil, may proseso po tayo. Hindi po pwedeng papasukin agad ang pasyente nang walang encoding." "Pero mukhang kailangan ng ma-assess ang bata. Cyanotic na ang labi." "Odette, pakiayos." Anya ulit, mulit matigas ang babae. "Hindi ako papayag na ma-flag na naman tayo sa admissions. May inspection tayo mamaya. Hindi tayo charity ward."
Narinig iyon ni Almera. Para siyang sinampal sa harap ng maraming tao. Hindi po kami namamalimos. Nang mamakaawa lang po ako sa buhay ng apo ko. Ngulit tila lalong tumigas ang mukha ni Odette. Ma'am, kung wala po kayong pambayad, dalhin niyo siya sa public hospital. Huwag po kayong gumawa ng eksena dito. Parang biglang humina ang buong paligid. Naramdaman ni Almera ang maraming matang nakatingin sa kanila. Mga watcher ng pasyente, guard, utility worker, at ilang kamag-anak ng may sakit na tila may halo ring awa ngunit hindi makapagsalita. Ma'am, pabulhong na ani Joren, kahit oxygen lang muna. Sir, lumayo po kayo sa counter. Muling napaupok si Elio sa kandungan ni Almera. Hinawakan nito ang kwelyo ng lola. Lola, ayoko pong mamakay. Parang may humiwa sa dibdib ni Almera. Yumakap siya ng mahigpit sa apo. Hindi ka mamamatay, apo. Naririnig mo, hindi kita papabayaan. Ngulit kahit siya mismo, hindi na niya alam kung paano niya tutuparin ang pangakong iyon. Muling sumubok si Ramil. Odette, hindi ito pwede. Kailangan na talaga ng bata ng emergency response. Mabagsik ang tingin ni Odette. Kung gusto mong akuin, ilagay mo sa pangalan mo o deposit. Natahimik si Ramil. Intern pa lamang siya. Wala siyang ganoong kapasidad. Kita sa mukha niya ang awa, ngunit pati siya ay kinadena ng sistemang hindi niya kontrolado. Sa likod ng reception, dumating si Dr. Severina Vallejo, ang medical director. Matikas ang tindig nito, matalim ang ilong at halatang sanay na hindi kinokontra. Bakit may gulo rito? Tanong nito. Mabilis lumapit si Odette. Ma'am, indigent case po. Pinipilit magpa-admit pero walang deposit. Sinulyapan lamang ni Dr. Severina ang maglola. Isang mabilis, malamig at mapanghusgang tingin. Stabilize only if necessary, then transfer, sabi nito. Pero kung wala pang chart at wala pang approval, huwag niyong ipasok sa ER. Ma'am, halos mapasigaw si Ramil. Kailangan na po ng bata. Dr. Sorne, matuto kang sumunod sa protocol. At doon tuluyang nawasak ang natitirang pag-asa ni Almera. Protocol? Aniya, halos paos. Protocol ba ang tawag kapag pinapabayaan niyo ang batang mamamatay? Wala na po ba kayong puso? Nairita si Odette. Tumingin ito sa dalawang guard sa may binto. Paki-assist na po sila sa labas kung ayaw nilang sumunod. Lumapit ang mga guard. Ang isa sa kanila ay si Ben-Hur Akla at kita sa mukha nito ang pag-aalinlangan. Ma'am, mahinang sabi ni Ben-Hur kay Odette, baka pwedeng, Ben-Hur, gawin mo ang trabaho mo. Napayuko si Ben-Hur, pero nang lumapit siya kay Almera, mahina nitong bulong. Nay, sandali lang, huwag kayong aalis agad. Ngunit bago pa man magalaw si Almera, muling inubo ng malakas si Elio. Napangiwi ito sa sakit. Sa pagmamadali ni Almera na hawakan ng mukha ng apo, nahulog mula sa kanyang bag ang plastic envelope na dala niya. Kumalat sa sahig ang mga papel. May birth certificate, may lumang sulat, may isang litrato ni Isabela kasama ang isang binatang nakangiti, kapwa nakaupo sa isang hardin at sa likod ng litrato ay may nakasulat na kamay. Para kay Lucian, pangako kong aalagaan ko si Elio kung may mangyari man sa atin. Hindi agad iyon napansin ni Almera dahil abala siya sa pagpigil sa bata na mawalan ng malay. Ngunit may isang babaeng mabilis lumapit at pumulot sa mga papel. Si Nixie Doval, social worker na noon ay palapit lang sa isena matapos tawagin ni Ben-Hur sa text. Ma'am, ito po ang mga nahulog, sabi ni Nixie. Ngunit natigilan siya nang makita ang litrato. Kasabay noon, may isang maintenance electrician na napaangat din ang tingin mula sa malapit na hallway, si Felix Garma. Napansin niya ang lumang relo sa manipis na pulsuhan ni Elio. Isang mumunting relo na may gasgas sa gilid at kupas ng strap. Napalunok si Felix. Hindi maaari, bulong niya. Lumapit siya kay Nixie at sinilip ang litrato. Biglang namutla ang mukha niya. Kilala mo? Tanong ni Nixie. Si Lucian Viral yan, sagot ni Felix halos walang boses.
Ganitong ganyan ang relo niya noon. Ilang beses kong nakitang suot yan. Napatingin si Nixie kay Elio, pagkatapos sa sulat, pagkatapos sa apelidong nakasulat sa isang lumang dokumento. Kasabay nito, tuluyang napaluhod si Almera sa gitna ng labi habang yakap ang apo. Pakiusap, kahit ano na lang, iligtas niyo lang ang bata. May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, umalingaw-ngaw ang isang lalaking boses sa dulo ng hall. Anong ibig niyong sabihing si Lucian? Lahat ay napalingon. Mula sa direksyon ng private elevator, dumarating ang isang matandang lalaki na may kasamang 2 executive assistant. Mabagal ang lakad nito, ngunit halatang makapangyarihan ang presensya. Siya si Leoncio Virel, ang may-ari ng ospital. Napatingin si Nixie sa kanyang hawak na litrato saka sa batang nasa kandungan ni Almera. Sa unang pagkakataon, may takot na lumitaw sa mukha ni Odette. At sa unang pagkakataon din, naramdaman ni Almera na may isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan ang biglang bumubukas sa pinakamasakit at pinakadelikadong paraan. Bago tayo dumako sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, makisali ka muna sa amin. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinikikinggan ngayon. Minsan, mas ramdam ang bigat ng isang kwento kapag alam mong may mga taong sabay-sabay ding nakikiramdam sa bawat sakit, takot at pag-asa ng mga tauhan. Nanatiling nakaluhod si Almera sa makintab na sahig ng lobby ng Virel Medical Center. Yakap-yakap si Elio na halos hindi na maitaas ang ulo sa sobrang panghihina. Naninginig ang kanyang mga kamay at tila hindi na niya halos nararamdaman ng palidid. Ngunit ang isang pangungusap na binitiwan ng matandang lalaking kararating lamang mula sa private elevator ay malinaw na malinaw sa kanyang pandinig. Ano ang ibig ninyong sabihing si Lucian? Ang boses na iyon ay hindi malakas, ngunit may kapangyarihang nagpatahimik sa buong paligid. Humakbang palapit si Leoncio Virel. Sa edad nitong mahigit 70, hindi na ganoon katikas ang kanyang katawan, ngunit ang bawat hakbang ay may bigat ng taong matagal nang kinilakilalang hari sa loob ng gusaling iyon. Sa tabi niya ay nagmamadaling sumunod ang executive assistant na si Maris Quindo at ang legal aid na si Tomas Bregon. Si Odette, na kanina lamang ay napakatigas ng tindig, ay biglang tila nawalan ng laway. Sir, may misunderstanding lang po. Hindi siya pinansin ni Leoncio. Sa halip ay lumapit siya kay Nixie na noon ay hawak pa ang lumang litrato at sulat. Ibigay mo sa akin. Dahan-dahang iniabot ni Nixie ang litrato. Nang makita iyon ni Leoncio, tila may lumang sugat na muling binuksan sa kanyang mukha. Ang matigas nitong mga mata ay biglang nanginig. Nasa litrato si Isabela. Mas bata, mahinhinang ngiti, payak ang damit. Katabi nito ang bitanang tagal niyang hindi nakikita maliban sa mga larawang kinaiinisan niyang silipin sa pribadong silid niya. Si Lucian, ang nag-iisa niyang anak na namatay 4 na ang nakakalipas sa isang aksidente sa expressway. Napatingin si Leoncio sa batang nakadagan sa kandungan ni Almera, saka sa relo sa pulsuan nito. Ang relo, bulong niya. Napansin din ni Maris. Sir, hindi ba... Oo, putol ni Leoncio. Kay Lucian yan. Tumulo ang ulan sa labas. Sa loob ng lobby, tila iyon din ang naramdaman ni Almera na unti-unti nang bumabagsak sa kanila ang isang unos na hindi na nila mapipigilan. Ngunit bago ba tuluyang sumabog ang lahat, biglang humina ang katawan ni Elio. Bumagsak ang ulo nito sa balikat ni Almera. Elio! Sigaw ni Almera. Apo! Apo, tumingin ka sa akin! Agad na baliktad ang tono ni Leoncio. Ano pang hinihintay ninyo? Ipasok agad ang bata sa ER. Napatingin si Odette kay Dr. Severina na noon ay kanina pang nanonood mula sa ilang hakbang sa likuran.
Ngulit bago pa ito makapagsalita, muling sumalita si Leoncio at mas mabigat ang boses. Ngayon din, at kung may sino mang haharang, personal kong ipatatanggal kayo. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong emergency staff. Kumilos agad si Ramil kasama ang 2 nurse na kanina pang nag-aalinlangan. Dinanga nila si Elio sa stretcher at kahit ayaw bumitaw ni Almera, napilitan din siyang pakawalan ang apo. "Doc, pakiusap." Halos mawalan ng boses ni Almera habang sinusundan ng tingin ang bata. "Iligtas niyo siya." "Tita, gagawin namin ang lahat." Mabilis na sagot ni Ramil. Pagkapasok ng bata sa emergency room, tila doon lamang tuluyang bumigay ng tuhod ni Almera. Kung hindi siya nasalo ni Nixie, malamang ay tuluyang siyang bumagsak sa sahig. "Dito muna po kayo," sabi ni Nixie habang inaalalay umupo sa waiting bench. "Huminga po kayo ng malalim." "Anong nangyayari?" Halos pabulong na tanong ni Almera. Bakit biglang ganyan ang tingin ng lahat? Hindi agad nakasagot si Nixie. Sa isang iglap, ang kawawang maglola na kanina'y pinapalayas ay biglang naging sentro ng buong ospital. Mula sa di kalayuan, mariing kinausap ni Leoncio si Odette at Dr. Severina. Sino ang nag-utos na paalisin sila? Malamig na tanong niya. "Sir, protocol lang po," simula ni Odette. "Protocol?" Minsan lang itaas ni Leoncio ang boses, ngunit sapat na iyon para manigas ang lahat sa paligid. "Kung namatay ang batang iyon sa labas ng pintuan ng ospital ko, protocol pa rin ba ang isasagot ninyo?" Walang nakasagot. Tumighim si Dr. Severina, pilit na pinananatiling kontrolado ang sarili. "Sir, wala pa pong sapat na impormasyon noon. Hindi rin po namin alam kung sino sila." At doon biglang tumingin si Leoncio sa kanya. "Iyon ba ang problema? Kailangan ba munang malaman ninyo kung sino ang tao bago ninyo iligtas?" Napayuko si Dr. Severina. Hindi na sumagot si Leoncio. Sa halip ay lumapit siya kay Almera. Saglit na natigilan si Almera nang ang lalaking malinaw na pinakamakapangyarihan sa ospital na iyon ay tumayo sa harap niya. Hawak ang lumang litrato at nanginginig ang mga daliri. "Ang pangalan mo?" tanong nito. "Almera Vildanue," sagot niya, bahagyang natitigilan. "Lola po ako ni Elio." Ang nanay niya, si Sabela. Parang may sumundot sa sugat na matagal nang hindi nahihipo sa puso ni Almera. "Oo," mahinang tugon. "Anak ko si Sabela." Ipinikit ni Leoncio ang mga mata sa loob ng ilang segundo. Nang muli itong dumilat, may bakas na ng matinding pagkawasak sa dati nitong pinil na mukha. "Nasaan si Sabela?" Napatingin si Almera sa litrato sa kamay ng matanda. "Patay na po." Para bang may bumagsak na malaking bato sa pagitan nila. Hindi na nagsalita si Leoncio. Ang kanyang paghinga ay bahagyang bumigat. Tahimik ang ilang segundo bago marahang sinabi ni Almera, "Matagal na po." Napaurong ng isang hakbang si Leoncio, parang hindi lamang siyang sinampal ng katotohanan, parang sinisingil siya ng mga taong dating hindi niya piniling pakinggan. Makalipas ang ilang minuto, inilabas ni Ramil ang unang update. "Na-stabilize na po namin ang bata," sabi nito kay Almera. "Nilagyan na po ng oxygen at ginawan ng initial workup. Hindi pa po tapos pero bumabalik na ang paghinga niya." Napayuko si Almera at napahawak sa dibdib. Salamat. Pero kailangan po siyang i-admit at posibleng mas matagal na gamutan. May mga findings na kailangang iimbestigahan. Bago pa man mangamba si Almera sa gastos, agad nagsalita si Leoncio. "Lahat ng kailangan sa bata, sagot ng ospital." Napatingin si Almera sa kanya. Hindi siya agad nakasalita. Kanina lamang ay parang basura silang itinataboy. Ngayon, bigla silang gustong alagaan. At doon simulang kumirot sa kanya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi pa ito pagtanggap at lalong hindi pa sasalamat. Isa itong matalim na tanong. Bakit ngayon lang?
Nang dalhin si Elio sa private pediatric suite para sa tuloy-tuloy na gamutan, inalok si Almera na samahan ng apo. Ngulit bago sila tuluyang makaalis sa emergency wing, muling bumigat ang paligid nang dumating ang dalawang taong parehong halatang hindi natutuwa sa balitang kumalat na. Una ay si Bernadette Virel Cazares, kapatid ni Lucien, elegante, maputi at halatang sanay na siya ang pinapakinggan. Kasunod nito ang asawa nitong si Gavrilo Cazares, matangkad, makinis magsalita, ngunit may malamig na tingin na parang palaging may kinukwenta sa isip. Papa, agad na sabi ni Bernadette kay Leoncio, ano itong naririnig ko? Bakit may batang inaakyat sa pangalan ng kapatid ko? Lalong hinigpit ang hawak ni Almera sa strap ng kanyang bag. Hindi niya gusto ang tunog ng babae. Tahimik munang tinignan ni Leoncio ang kanyang anak. Hindi ito ang oras para sa eksena. Eksena? Natatawang si Bernadette, ngulit halatang may galit sa ilalim nito. May isang matandang biglang sumulpot na may dalang bata, tapos gusto mong paniwalatin nating apo mo agad yan? Bernadette, malamig na sabi ni Leoncio. Ang relo na suot ng bata ay kay Lucien, ang litrato. Pwedeng nakawan, pwedeng peke. Hindi na napigilan si Almera. Hindi kami nagnanakaw, madiing niya sabi, kahit paos at pagod ang boses. Hindi kami lumapit dito para manghingi ng pangalan ninyo. Dinala ko ang apo ko rito dahil mamamatay na siya. Napatingin sa kanya si Bernadette mula ulo hanggang paa, saka bahagyang ngumisi. At biglang nagkataon na anak pala ng kapatid ko? Napakagandang istorya. Bernadette! Mariing sigaw ni Leoncio. Nguwit si Gavrilo ang marahang humawak sa siko ng asawa, kunway nagpapakalma. Mahal, hayaan muna natin. Hindi pa naman napapatunayan ng lahat. May kakaibang kabaitan ng tono nito, ngulit ang paraan ng pagsasabi ay parang kutsilyong binalot sa seda. Hindi na sumagot si Almera. Sa halip, umangat sa kanya ang matagal nang kinikimkim na sakit. Kung gusto niyong malaman ng totoo, tanungin niyo ang mga multo ng mga taong iniwan niyo. Patay na ang anak ko. Mag-isa niyang ipinagbuntis ang batang iyan. Mag-isa siyang nanganak. Mag-isa siyang namatay. At ngayong malapit ng mamatay ang iniwan niyang anak, saka ninyo tatanungin kung totoo ba siya. Natahimik maging si Gavrilo. Maging si Nitsi na nasa likuran lang ay napahawak sa sariling dibdib. Ramdam sa boses ni Almera ang sakit ng mga taon. Hindi na pinahaba pa ni Leoncio ang eksena. Enough! Tomas, siguraduhin mong walang abogadong papayagang makialam sa bata hanggat hindi pa siya magaling. Maris, ihanda ang suite sa 7th floor at ipatawag mo si Dr. Ivan Resulto sa Pediatric Cardiology. Right away, sir. Sagot ng dalawa. Maya-maya ay inihatid sina Almera at Elio sa isang maayos na silid. Malinis ang kurtina, tahimik ang aircon at may sariling sofa para sa bantay. Sa unang tingin ay parang ginhawa iyon. Ngunit para kay Almera, para rin siyang dinala sa loob ng isang kulungan na hindi niya alam kung ligtas ba o mas delikado. Makalipas ang isang oras, matapos mahimbing na makatulog si Elio sa epekto ng gamot, muling kinausap ni Leoncio si Almera sa loob ng silid. Naroon din si Nixie bilang saksi at suporta. Umupo si Leoncio sa malayong silya. Tila hindi sigurado kung gaano siya dapat lumapit sa mundong matagal niyang hindi kinilala. Almera, mahinahon niyong sabi, kailangan kong malaman ang buong kwento. Kung si Lucien ay anak ni... Kung? Putol ni Almera. Hanggang ngayon, kung pa rin? Napapikit si Leoncio. Hindi ko sinasabing nagsisinungaling ka, pero kailangan kong maunawaan ng lahat. Napatawa ng mapait si Almera. Ganyan na ganyan din magsalita ang mga may kapangyarihan. Kailangan munang umabot sa patayan, sa kamatayan, bago ninyo gustong umunawa. Tahimik si Leoncio. Huminga ng malalim si Almera.
Pagkatapos, dahan-dahang binuksan ng bag at inilabas ang ilan sa mga natitirang sulat ni Isabela. Hindi ko alam ang buong kwento dahil ayaw sabihin ng anak ko ang lahat. Pero alam kong minahal niya ang ama ng batang ito. Alam kong natakot siya. At alam kong may mga taong ayaw na malandag ang relasyong nila. Marahang tinanggap ni Leonzo ang mga sulat. Bawat galaw niya ay tila may bigat ng pagsisisi. Lucien, bulong niya sa sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang nagsimula ang magulong gabing iyon, naramdaman ni Almera na hindi lamang galit ang nasa loob ng lalaking ito. May lungkot, may kapagkahiya, at may isang uri ng pagsisisi na mukhang mas matanda pa kaysa sa gusali ng ospital. Ngunit hindi ibig sabihin niyon na ligtas na sila. Sa kabilang wing ng ospital, tahimik na nag-uusap sina Bernadette at Gavrilo. Hindi pwedeng basta na lang lumitaw ang batang iyan. Maring sigaw ni Bernadette. Alam mo kung ano ang mangyayari kapag kinilala siya ni Papa. Kalma lang, malamig na sagot ni Gavrilo. Kung may dokumento sila, hahanapan natin ng butas. Kung may test, may paraan para i-delay. Hindi pa tapos ang laban. At kung totoo nga, ngumiti si Gavrilo, ngulit walang init. Mas lalong hindi sila dapat manalo. Sa mga sandaling iyon, tahimik na natutulog si Elio. Walang kamalay-malay na ang simpleng buhay na nakasanayan niya sa likod ng talyer ay tuluyan ng naglalaho. Hindi na siya basta batang sakitin na apo ni Almera. Sa mata ng makapangyarihang pamilya, isa na siyang banta. Isang buhay na ebidensyang kayang gumalaw sa mana, reputasyon at lihim na matagal nang ibinaon sa lupa. At habang pinagmamasdan ni Almera ang apo sa kama ng ospital, unti-unti niyang nauunawaan ang pinakamabigat na katotohanan sa gabing iyon. Hindi pa tapos ang laban nang mailigtas si Elio. Sa totoo lang, doon pa lamang ito nagsisimula. Bago tayo tumuloy sa mas mabigat at mas mainit na bahagi ng ating istorya, sandali muna at makisabay ka sa amin. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinapakinggan ngayon. Minsan mas tumatagos ang isang kwento kapag alam mong may mga taong sabay-sabay ding humihinga sa bawat kaba, galit at pag-asa ng mga tauhan. Magdamag na nakaupo si Almera sa tabi ng kama ni Elio sa private pediatric suite ng Viral Medical Center. Hindi pa rin siya sanay sa lamig ng aircon, sa puting ilaw na hindi namamatay, at sa katahimikang parabang bawat tunog ay kailangang sukatin. Sa maliit na mesa sa tabi ng kama ay may pitsyel ng malinis na tubig, ilang gamot at isang folder ng laboratory results. Ngunit ang tingin ni Almera ay hindi mapunta roon. Nakatutok lamang siya sa marahang pagtaas-baba ng dibdib ng apo. Paminsan-minsan, dumaraan si Nurse Loren Kasupang para tingnan ang dextrose at oxygen level ni Elio. Mas magaan ang mukha nito kumpara sa karamihan ng staff sa ospital. Tuwing makikita niyang gising si Almera, marahan siyang magsasabi, "Nay, magpahinga rin po kayo kahit kaunti. Stable na po si Elio." Ngunit paano matutulog ang isang lola na kagabi lamang ay nakita ang apo niyang halos mawalan ng buhay sa labas ng pintuan ng isang ospital? Bandang 5:00 ng umaga, dahan-dahang dumilat si Elio. "Lola," mahinang sabi. Agad yumuko si Almera at hinawakan ng kamay ng bata. "Apo, gising ka na. Nasaan po tayo?" "Nasa ospital tayo. Ligtas ka na." Saglit na gumalaw ang tingin ng bata sa paligid. "Ang puti po." Napangiti si Almera kahit basa ang mga mata. "Oo, parang bahay ng ulap." Bahagyang ngumiti si Elio, ngunit ilang segundo lang ay napalitan din iyon ng pangamba. "Lola, bakit po may mga umiiyak kagabi?" Hindi agad nakasagot si Almera. Paano niya sasabihin sa 7 taong gulang na bata na ang ilang matatanda ay kayang tumangging magligtas ng buhay kapag nakita nilang wala kang pera? "Pagod lang ang lahat kagabi," mahinahong niyang sagot, saka hinaplos ang noo ng apo. "Pero andito ka na.
hindi kita iiwan. Maya-maya ay dumating si Dr. Ivan Resulto, ang pediatric cardiologist na ipinatawag ni Leoncio. Nasa early 40s ito, maliwalas ang mukha at kakaiba ang kahinahunan ng boses. Kasama niya si Ramil na halatang hindi pa rin nakakabawi sa galit at pagkagulat ng nakaraang gabi. "Magandang umaga po," sabi ni Dr. Ivan kay Almera. "Ako po si Dr. Resulto. Ako na po ang hahawak sa mas masusing pagtingin sa kalagayan ni Elio." Tumayo agad si Almera. "Doktora, ano po ba talaga ang sakit ng apo ko?" Tinignan muna ni Dr. Ivan ang bata bago sumagot. "May nakita kaming posibleng depekto sa puso na matagal nang hindi naaagapan. Kailangan pa ng ilang tests para makumpirma ng buo, pero malinaw po na hindi na ito simpleng hika o panghihina." Parang muling bumigat ang balikat ni Almera. "Mapagpagagaling po ba siya?" Hindi agad sumagot ang doktora. "May pag-asa po, pero kailangan ng mahabang gamutan, tuloy-tuloy na monitoring at posibleng operasyon. Hindi natin dapat madaliin, pero hindi rin pwedeng baliwalain." Napahamak si Almera sa gilid ng kama. "Doktora, hindi ko po alam kung paano ko." "Sagot po ng ospital," putol ni Ramil, bahagyang madiin ang boses na para bang hindi niya na muling ibustong marinig ang salitang gastos para sa batang halos namatay dahil sa paghusga ng iba. Napatingin si Almera sa kanya. Kita sa mukha ng batang doktor ang tinding hiya at pagkadismaya sa nangyari kagabi. Pagkaalis ni na Dr. Ivan at Ramil, dumating si Nixie dala ang pandesal at mainit na kape para kay Almera. "Kumain po muna kayo." Sabi nito, "Kagabi pa kayo wala halos na isubo. Wala akong gana. Kailangan niyo po ng lakas. Mahaba pa ang haharapin natin." Napatingin si Almera kay Nixie. "Bakit mo kami tinutulungan?" Sandaling natahimik si Nixie bago siya umupo sa silya sa tapat. "Dahil lumaki rin po akong pinipila, pinag-aantay at minamaliit sa ospital. Naaalala ko ang nanay ko sa inyo. Noon gusto ko maging social worker para may kahit isa man lang na tao sa loob ng sistema ang marunong makinig." Hindi na nakapagsalita si Almera. Tumanggo na lamang siya at dahan-dahang kumuha ng pandesal. Habang unti-unting bumubuti ang lagay ni Elio, mas lumalalim naman ang gulong umiikot sa pangalan nito. Pagkatapos ng tanghalian, ipinatawag ni Leoncio si Almera sa isang maliit na conference room sa executive floor. Naroon na rin sina Tomas Bregon na legal aid, si Maris Quindo at si Nixie na pinakiusapang manatili bilang saksi at suporta. Ang silid ay tahimik, malinis at may mahabang mesa na waring sanay sa mga desisyong may kinalaman sa malaking pera at mas malalaking kapalaran. Pagpasok ni Almera, naroon na si Leoncio, nakaupo sa dulo ng mesa. Sa unang pagkakataon mula nang makilala niya ito kagabi, mukhang hindi na ito ang may-ari ng ospital. Mukha itong ama na hinahabol ng matagal ng pagkukulang. "Umupo ka, Almera," sabi nito. Hindi agad umupo si Almera. "Mas gusto ko pong nakatayo." Tumanggo si Leoncio. "Kung saan ka komportable." Wala nang paligoy-ligoy pa. "Gusto kong humingi ng tawad." Diretso niyang sabi. Tahimik ang silid. Pati si Tomas ay napatingin sa mesa na para bang alam niyang bihirang marinig ang ganoong pangungusap mula sa amo niya. "Tawad?" Mapait na ulit ni Almera. "Anong parte ng nangyari ang gusto mong hingyan ng tawad? Yung kagabi lang o pati ang mga taon na naghirap ang anak ko?" Tila tumanggap ni Leoncio ang sakit ng bawat salitang iyon nang hindi umiimik. "Lahat." Huminga ng malalim si Almera. "Hindi ko alam ang buong kwento ng anak ko at ng anak mo, pero alam kong minahal niya ang lalaking iyon. Alam kong hindi siya babaeng mahilig mag-imbento. At alam kong may takot sa mata niya tuwing may magtatanong tungkol sa ama ni Elio." Ibinaba ni Leoncio ang mga sulat ni Isabela na nasa mesa. Si Lucian, matigas ang ulo noon, pero hindi siya masamang bata. Nang isang binanggit niya sa akin na may minamahal siyang babae mula sa labas ng mundong ginagalawan namin, hindi ko siya pinakinggan. Akala ko isang yugto lang iyon ng paghihimagsik. Aba, hindi pala malayo ang iniisip ko. May mayamang humarang nga. Napapikit si Leoncio. May mga investor noon na gustong itali sa pamilya namin ang isang kasunduan.
Gusto nilang ipakasal si Lucian sa anak ng business partner namin. Hindi ako umayon agad, pero hindi ko rin siya ipinagtanggol. Nag-away kami ng malala. Umalis siya. Pagkatapos noon, bihira na lang siyang umuwi. At doon nagsimulang mabuo ng mas malinaw sa isip ni Almera ang nakaraan ni Isabela. Sa pagitan ng mga salita ni Leoncio at alaala niya sa anak, unti-unti niyang nakita ang larawan ng dalawang taong nagmamahalan ngulit napalibutan ng takot at kapangyarihang hindi nila kayang labanan. Buntis na pala si Isabela noon, mahinang sabi ni Almera. At hindi ko naalaman, mabigat ang boses ni Leoncio nang sumagod. Dahil hindi kayo ang tipo ng pamilya na madaling lapitan. Kapag mahirap ang kumatok, malamang gwardya ang sumasagot, hindi puso. Hindi na nakapagsalita si Leoncio roon. Ngulit kahit may pag-amin at paghingi ng piyawad, hindi pa tapos ang laban. Sa kabilang panigid ng ospital, lalong umiinit ang galit ni na Bernadette at Gavrilo. Sa private lounge, nakaupo si Bernadette habang nakakunotang noo at halos hindi makapakali. Hahayaan mo lang bang basta tanggapin ni Papa ang batang iyon? Asik niya sa asawa. Kalmadong humihip ng espresso si Gavrilo. Wala namang formal na pagkilala. Pero alam mo si Papa, kapag may konting emosyon, nakakalimutan niya ang praktikalidad. Huwag kang padalos-dalos. Ibinaba niya ang tasa. Kailangan nating mag-isip. Una, kailangan nating questionin ang mga dokumento. Pangalawa, pigilan ang narrative na maging pabor sa matanda. Kapag nauna silang kaawaan, mahihirapan na tayong bumaliktad. Tingin mo pineke nila. Hindi mahalaga kung totoo o hindi sa puntong ito, malamig nitong sabi. Ang mahalaga ay kung paano natin gagawing duda sa mata ng iba. Sa kabilang dulo ng ospital, may isa ring taong hindi mapakali, si Odette Magsalin. Hindi siya mapalagay mula nang makita niyang lumabas mula sa private elevator si Leoncio at mismong sumigaw na ipasok si Elio sa ER. Pakiramdam niya ay anumang oras, maaari siyang masuspende o tanggalin. Kaya nang nakita niyang papunta sa records unit si Felix upang ayusin ang sirang linya ng kuryente, bigla niya itong nilapitan. Felix, ani Odette, pilit magaan ang boses. Ikaw ba ang nakakita sa relo ng bata kagabi? Saglit siyang tinignan ng lalaki. Bakit? Wala lang, curious lang. Ngumiting tipid si Felix. Hindi ako mahilig magkwento sa hindi dapat pagkwentuhan. Hindi nagustuhan ni Odette ang sagot na iyon, ngulit bago pa niya itago ang irita sa mukha, dumaan si Nixie at sinadya niyang titigan ng admission supervisor. May meeting daw sa admin office, sabi ni Nixie. Pinapatawag din ni Nasir. Napalingon si Odette. Para saan? Siguro para sa ginawa mo kagabi. Lumamig ang mukha ni Odette. Habang siya'y papalayo, bahagyang napangiti si Nixie, ngumit wala iyong tuha. Matagal na niyang gustong marinig na may mananagot sa pagtrato ng ospital sa mahihirap. Kinahapunan, nagkaroon ng formal na pag-uusap sa board sub-office hinggil sa insidente. Naroon si Leoncio, si Doktora Severina, si Odette, si Tomas at ilang senior administrators. Hindi pinapasok si Almera roon, ngunit si Ramil at Nixie ay parehong tinawag upang magbigay ng salaysay. Maliwanag na may paglabag sa duty to assess emergency condition, sabi ni Tomas habang nakatingin sa mga initial notes. May witness statements din mula sa guard at staff. Agad kumontra si Dr. Severina. The child was not yet officially admitted. Ang emergency team ay hindi basta pwedeng gumalaw ng walang charting. Stop! Putol ni Leoncio. Gaano katagal ninyong ipagtatanggol ang kawalang puso bilang proseso? Tahimik si Odette, ngunit halata ang pagkaputla. Si Ramil naman ay hindi na nagpatumbik-tumbik loob. Sir, kung hindi kayo dumating kagabi, malamang nasa labas pa rin sila hanggang sa tuluyang mawala ng malay ang bata. Nakita ko mismo ang kondisyon niya. At bakit hindi mo agad pinasok? Tanong ni Severina, tila gustong ibalik sa kanya ang sisi. Doon bahagyang tumaas ang dibdib ni Ramil. Dahil ako po ay paulit-ulit na sinasabihang huwag gagalaw ng walang approval at dahil intern lang po ako, kayo ang may kapangyarihan na magdesisyon. Huwag po ninyong ilipat sa amin ang kasalanang hindi namin pinili. Sa unang pagkakataon, natahimik si Doktora Severina nang harap-harapang sinagot ng isang batang doktor.
Matapos ang pagpupulong, lumabas ang utos ni Leoncio, internal audit, temporary investigation at agarang pagre-review sa charity admissions policies. Hindi pa man iyon tuluyang parusa, sapat na iyon upang manginig ang mga taong sanay na walang sumisita sa kanila. Samantara, sa mga sumunod na araw ay nagsimula ring maranasan ni Almera ang unang malinaw na pagbabago sa buhay niya at ni Elio pagkatapos ng gabing nasa title ng kanilang kwento. Inilipat muna sila sa isang mas maayos na temporary accommodation na pag-aari ng foundation ng ospital malapit sa medical center upang hindi na sila bumiyahe mula sa Eskinita sa San Jacinto habang nagpapagaling ang bata. May 2 maliit na kwarto iyon, malinis ang banyo at may kusinang may kumpletong kagamitan. Nang unang makita iyon ni Almera, halos hindi siya makapaniwala. "Dito po muna kayo habang under observation pa si Elio," sabi ni Malis habang iniabot ang susi. "Instruction po ni Sir Leoncio." Tahimik niyang tinignan ang susi sa palad niya. Noon lang uli siyang nakahawak ng bagay na hindi utang, hindi tira at hindi hiram. Ngunit kahit may improvement na, hindi pa rin nawawala ang alinlangan sa puso niya. Habang inaayos niya ang kumot ni Elio sa bagong higaan, pumasok sa isip niya ang mga titig ni Bernadette at Gavrilo. Hindi iyon tingin ng mga taong basta maiinis lang. Iyon ay tingin ng mga taong may planong bawiin ang anumang napunta sa iba. At hindi nagtagal, nagpakita ang unang senyales na tama ang kutob niya. Isang umaga, habang nagpapakuha ng dugo si Elio para sa isa pang test, dumating si Tomas Bregon sa silid kasama ng isang legal nurse at may hawak na ilang papes. "Nay Almera," Maingat niyang sabi, nais pong mag-request ng formal DNA testing para maayos na makumpirma ang legal relationship ni Elio kay Lucian Virel. Napatingin si Almera sa kanya. Hindi pa ba sapat ang litrato, ang relo at ang mga sulat? Para po sa legal na proseso, hindi pa. Hindi agad sumagot si Almera. Tumingin siya kay Elio na nooy hindi pa lubos na iintindihan kung bakit paulit-ulit siyang tinutusok, kinukuhanan ng dugo at pinapakainam ng gamot. Kung ito ang kailangan para tumigil ang panghuhusga ninyo sa bata, mariin niyang sabi, "Gagawin namin." Tumanggot si Tomas. May isa pa pong bagay. "Ano pa?" "May nawawalang ilang orihinal na sulat ni Isabela mula sa secured records ng ospital na pinahawakan ninyo kahapon sa admin archive para maskan." Biglang nanlamig ang palad ni Almera. "Anong ibig mong sabihing nawawala? Hindi pa po namin alam kung na-misfile o kiluha." Sa puntong iyon, nawala ang anumang natitirang kapayapaan sa loob niya. Hindi iyon basta papel lamang. Iyon ang boses ng anak niyang matagal nang patay. Iyon ang huling bakas ng katotohanang matagal nang gustong ibaon ng makapangyarihang pamilya. At habang hawak niya ang kamay ni Elio, unti-unti niyang naunawaan ang isang mabigat na bagay. Oo, nailigtas na nila ang buhay ng bata. Oo, nagsimula nang gumanda ang kanilang kalagayan. Oo, may mga taong sa wakas ay handang tumulong. Pero sa likod ng ginhawang iyon, may mga matang nakatingin. May mga kamay na gustong magtago ng ebidensya at may mga pusong hindi titigil hanggat hindi muling naitutulak sa layayan ang maglolang minsang pinalaya sa ospital. Sa araw na iyon, hindi na si Almera ang dating tahimik na lola mula sa Eskinita. Unti-unti, nagiging babae na siyang handang lumaban, hindi lang para sa dugo ng apo niya, kundi para sa dangal ng anak niyang namatay na hindi man lang nabigyan noon ng pagkakataong magsalita. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, makisabay ka muna sa damdamin ng pagtatapos na ito. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan ngayon. Minsan, mas masarap namnamin ng katapusan ng isang kwento kapag alam mong may mga pusong sabay-sabay ding humugot, umiyak, at umasa hanggang sa pinakadulo. Hindi agad nakasagot si Almera nang sabihin ni Tomas Bregon na nawawala ang ilan sa mga orihinal na sulat ni Isabela mula sa secured records ng ospital. "Anong ibig mong sabihing nawawala?" Muling tanong niya. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas mababa ang boses, mas delikado ang tono. Hindi umimik agad si Tomas. Tumingin muna ito sa mga papel na hawak niya, saka marahang sumagot.
Hindi pa po namin masabi kung may kumuha o nailipat lang sa maling storage box, pero pinapaimbestigahan na po ni Sir Leoncio. Imbestigahan? Sabat ni Almera. Kung ordinaryong mahirap ang nawalan ng mahalagang papel, ilang oras pa lang matagal ng sinabihang kasalanan namin. Pero ngayon kami ito, sasabilin niyo lang na iniimbestigahan? Walang naisagot si Tomas. Sa totoo lang, alam niyang tama ang matanda. Nasa loob sila noon ng pediatric monitoring room, kung saan kasalukuyang minamarkahan ang susunod na serye ng tests ni Elio. Sa gilid ng kama, tahimik na nakatingin ng bata sa kanilang mga mukha. Kahit hindi nito lubos na unawaan ang legal na usapan, alam nitong may hindi magandang nangyayari. Lola, mahinang tawag nito, may problema po ba? Agad lumapit si Almera sa kama at hinawakan ng kamay niya. Wala apo, may inaayos lang sila. Ngungit alam niya sa sariling hindi simpleng ayos lang ang nangyayari. Ang pagkawala ng sulat ni Isabela ay sinyales na may taong handang burahin ang tinig ng anak niyang matagal ng patay. Makalipas ang ilang oras, ipinatawag muli si Almera ni Leoncio sa executive floor. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-alinlangan. Hindi na siya ang matandang nanghihina sa harap ng makintab na sahig ng ospital. Lumakad siya ng tuwid ang likod, dala ang bigat ng pinagdaanan, ngunit may lakas ng hindi niya taglay noon. Sa conference room, naroon sina Leoncio, Tomas, Maris, Nixie at ang abogadang ipinatawag ni Nixie na si Attorney Mave Renacio. Isang babae na sa kalignaan ng 40, simple ang bihis, ngulit matalas ang mga mata. Siya ang tumutulong ngayon sa pagbuo ng reklamo hinggil sa diskriminasyon na naranasan ni Almera at Elio noong gabing halos mamatay ang bata. Pagpasok ni Almera, agad nagsalita si Leoncio. Nahanap na ang isang bahagi ng katotohanan. Sabi nito, kung katotohanan niyan, sana kumpleto. Malamig na sagot ni Almera. Tumanggo si Leoncio, tila tinatanggap ang tono niya. Ipinaliwanag ni Tomas na ayon sa CCTV logs ng archive floor, may 3 taong nakapasok sa records room sa pagitan ng oras na naisubmiti ang mga sulat at oras na napansing nawawala ang ilan dito. Si archive clerk Jessa Moralde, si Odette Magsalin at isang security runner na inutusan lamang magdala ng ibang dokumento. Sa inisyal na pagtatanong, inamin ni Jessa na pinapasok niya si Odette kahit wala itong proper written request dahil sinabi raw nitong urgent at may utos mula sa higher office. Sinong higher office? Tanong agad ni Attorney Maeve. Hindi pa malinaw, sagot ni Tomas, pero may isang mas mahalagang update. Ibinuka niya ang folder at inilabas ang isang laboratory envelope. Nalabas na po ang initial DNA results. Nanikip ang dibdib ni Almera. Hindi dahil duda siya, kundi dahil pakiramdam niya, bawat piraso ng katotohanan ay kailangang sumailalim muna sa pagsusuri ng mga mayayaman bago paniwalaan. Tumingin si Leoncio sa kanya bago marahang nagsalita. Positive, walang duda, si Elio ay anak ni Lucien. Tahimik ang buong silid sa loob ng ilang segundo. Parang biglang bumigat ang hangin, ngulit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot. Ito ay dahil sa tuluyang pagbagsak ng huling pader ng pagtanggi. Napapikit si Almera. Hindi siya ngumiti. Hindi siya umiyak agad. Sa halip, dahan-dahan siyang napaupo. Kung buhay ang anak ko, pabulong niyang sabi, baka sa wakas naniwala na rin kayo sa kanya. Napaibaba ng tingin si Leoncio. Hindi pa natatapos doon ang araw na iyon. Sa kabilong dulo ng gusali, sumisiklap na ang tensyon sa loob ng pamilya Virel. Sa private lounge, mariing ibinagsak ni Bernadette ang hawak na baso sa mesa. Imposible, sigaw nito. Hindi pwedeng ganyan lang. Gawa-gawa lang yan. Hindi gawa-gawa ang DNA, malamig na sagot ni Gavrilo, bagamat halatang naninigas din ang panga nito sa galit. May paraan para questionin yan. May paraan pa rin, sabi ni Gavrilo matapos ang ilang segundong katahimikan. Pero mahirap na, kapag pinilit nating pabulanaan yan ngayon, baka tayo pa ang baliktarin. Nagliwanag ang mukha ni Bernadette sa panibagong ideya. Kung ganon, si Almera na lang ang patamaan, gawing mukhang mapagsamantala, gawing mukhang ginagamit niya ang bata para humingi ng mana. Too late, sabi ni Gavrilo. Nakuha na nila ang awa ng staff, kailangan nating mas maingat. Subalit sa pagnanais nilang maging maingat, doon sila nagkamali.
Nang gabing yon, nakipagkita si Odette magsalin kay Gavrilo sa parking annex ng ospital. Hindi nila alam na mula nang nawala ang mga sulat, mas pinaigting ni Nixie ang pakikipag-ugnayan kay na Ben-Hur at Perix upang bantayan ng anumang kahina-hinalang kilos. Sa tulong ng maintenance records at ng obserbasyon ni Ben-Hur, natuntun nila ang galaw ni Odette. At sa pamamagitan ng CCTV spot na nakalimutang i-disable sa gilid ng parking annex, naitala ang palitan ng isang brown envelope sa pagitan ni Gavrilo at Odette. Hindi man marinig ng buo ang usapan sa video, malinaw ang mga galaw. May ibinibigay, may tinatanggap, may itinatago. Kinabukasan, tuluyan ng umigting ang sitwasyon nang ipatawag ni Leoncio ang lahat sa mas malaking board conference hall. Naroon sina Almera, Nixie, Attorney Maeve, Tomas, Doktora Severina, Odette, Bernadette, Gavrilo, ilang board members at maging si Ramil na nagsilbing pangunahing medical witness sa insidente ng gabing nasa title ng kwento. Sa unang pagkakataon, pinapasok si Almera sa silid na dati marahil ay para lamang sa mga taong nakapalda ng mamahalin o nakabarong na importado. Ngunit na yung naroon, walang yumuko ang tingin niya. Sinimulan ni Leoncio ang pagpupulong. Hindi ito simpleng usapin ng pamilya. Ito ay usapin ng katotohanan, dangal at pananagutan. Ang batang si Elio ay anak ng yumagong Lucien Virel, na kumpirma na ng DNA. Ang kanyang lola, si Almera Villanueva, ay hindi nagpakita rito upang ilabis ang bata, kundi ilabis ang buhay na isang batang muntik nang mawala dahil sa kapabayaan at diskriminasyon ng ilang tao sa loob ng ospital na ito. Walang umimik. Ipinakita ni Tomas ang timeline ng pangyayari. Iniharap ni Ramil ang medical notes na nagpapatunay kung gaano kalala ang kondisyon ni Elio noong tanggihan siya sa lobby. Isinalaysay ni Nixie ang pagkakapulot niya sa litrato at sulat. Sumunod sina Ben-Hur at inilahad kung paano sila sinabihan na i-assist palabas. Ang maglola sa halip na unahin ng bata. Pagkatapos, ay inilabas ni Tomas ang footage sa parking annex. Nang makita iyon sa screen, bahagyang nagbago ang kulay ng mukha ni Odette. Ano iyan? Malamig na tanong ni Leoncio. Tulong lang po iyon. Nanginginig na sabi ni Odette. May personal akong problema noon. Anong problema? Singit ni Attorney Maeve. Problema bang sirain ang ebidensya? Napailing si Odette. Hindi po. Ngunit bago pa siya makabuo ng panibagong dahilan, nagsalita si Felix mula sa likod ng silid. Isa siya sa huling tinawag. Nakita ko po si Ma'am Odette sa archive room noong gabi ring nawawala ang mga sulat, sabi niya, at narinig kong binanggit niya kay Clerk Jessa na utos iyon ng may gustong protektahan ng apelido. Hindi ko lang po agad sinabi dahil natakot ako. Napatingin ang lahat kay Bernadette at Gavrilo. Tumayo si Bernadette. This is ridiculous. Mga chismis lang iyan. Ngunit si Gavrilo, sa unang pagkakataon, ay hindi agad nakapagsalita. Mali ang timing, mali ang footage. Mali ang lahat. At doon tuli niyang binali ni Leoncio ang natitira pang lakas ng kanilang depensa. Enough, aniya. Matagal na akong nagkulang bilang ama, pero hindi na ako magkukulang bilang lolo. Naharap siya kay Almera. Humihingi ako ng tawad sa iyo, sa anak mong si Isabela at sa batang si Elio. Ngulit hindi sapat ang tawad. Kaya mula sa araw na ito, may mga pagbabago. Sunod-sunod ang kanyang inanunsyo. Sinuspinde si Dr. Severina habang isinasa ilalim sa mas malalim na administratibo at legal na review. Tinanggal si Odette sa pwesto at ipinasa ang kaso nito para sa posibleng criminal liability kaugnay sa obstruction at tampering of records. Tinanggal sa board access at internal privileges sina Bernadette at Gavrilo habang inihahanda ang kaukulang legal action at family trust review. At higit sa lahat, ipinatupad ang agarang reforma sa charity at emergency admission policies ng ospital. Hindi roon nagtapos. Sa mga sumunod na buwan, unti-unting nagbago ang mukha ng Viral Medical Center. Itinatag ang Sabela Ward Initiative, isang espesyal na programa para sa mga pasyenteng kapos sa pera ngulit nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Hindi na maaaring tanggihan ng anumang emergency case base sa kakayahang magbayad. Lahat ng guards, admission staff, nurses at doctors ay sumailalim sa retraining sa ethics at patient dignity. At sa gulat ng marami, si Almera mismo ang hiniling ni Leoncio na maging community advisor ng programang iyon. Nang una, tumanggi siya
Ako? Ano naman ang alam ko sa mga meeting at papel-papel? Ngumiti siya Leoncio ng malungkot. Mas alam mo ang puso ng mga pasyenteng hindi namin nakita noon kesa sa kalahati ng mga taong nasa boardroom. Nag-isip si Almera. Nang gabing iyon, kinausap niya si Elio sa loob ng recovery room habang nakasandalang bata sa unan at nagdodrawing ng dagat na matagal nang gusto nitong makita. Lola, sabi ni Elio, gusto niyo po ba yung trabaho? Hindi ko alam kung trabaho ba iyon o pasakit, pero kung kayo po ang nandoon, hindi na nila mapapalis ang ibang lola. Tumigil si Almera. Mula sa bibig ng isang 7 taong gulang na batang halos namatay sa harap ng malamig na sahig ng ospital, narinig niya ang pinakasimpleng dahilan kung bakit kailangan niyang tanggapin ang tungkuling iyon. Pagkaraan ng ilang linggo, pumayag siya. Habang si Elio ay unti-unting lumalakas sa tulong ng gamot, therapy at masusing paggabay ni Dr. Ivan, si Almera naman ay natutong magsalita sa harap ng mga administrador, donors at staff. Hindi siya naging eleganteng magsalita gaya ng mga sanay sa podium, ngunit sa bawat pangungusap niya ay may katotohanan. Minsan, nang sabi niya sa orientation ng bagong staff, kapag isang mahirap ang pumasok dito, huwag niyo munang tanungin kung may pambayad. Tumingin muna kayo kung may hininga pa. Walang nakalimot sa pangungusap na iyon. Lumipas ang 3 taon. Sa panahong iyon, tuluyan nang nagbago ang buhay ni na Almera at Elio, ngunit hindi sa paraang magarbo at hindi rin sa paraang nakalimot sa pinanggalingan. Si Elio, na minsang halos hindi makahinga sa kandungan ng lola niya, ay isa ng 10 taong gulang na batang mas malakas na ang katawan, mas maliwanag ang mata at mas masayahin ang boses. Hindi pa rin siya lubusang walang iniindang kondisyon, ngunit kontrolado na ito. Nakakapasok na siya sa isang maayos na paaralan sa tulong ng educational trust na ipinag-utos ni Leoncio. Mahilig na rin siya sa agham at sa pagbabasa ng mga librong medikal na ibinibigay sa kanya ni Ramil na ngayoy ganap ng pediatric doctor. Si Nixie ay napromote bilang head ng Patient Welfare Services. Si Benhor ay ginawaran para sa integridad. Si Felix ay nabigyan ng scholarship para makatapos ng kursong Electrical Engineering. Si Maestra Belia ay naging volunteer reading mentor sa charity ward. Si Joren naman ay natulungan ng foundation na makakuha ng prangkisa sa mas maayos na biyahe kapalit ng matagal na niyang kabutihang ipinakita noon sa maglola. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon pa rin si Leoncio. Mas mahina na ang katawan, ngunit mas payapa ang muka. Hindi na siya kailanman naging perpektong ama at hindi na niya maibabalik si Lucien o si Isabela. Ngunit sinubukan niyang itama ang bahaging kaya pa niyang itama. Isang hapon, nang medyo lumala ang kanyang kondisyon sa puso, nakiusap siya kay Almera. May hihilingin sana ako, sabi niya habang nakaupo sa wheelchair sa hardin ng ospital. Ano iyon? Gustoong dalhin mo ako sa puntod ni Isabela. Matagal siyang tinitigan ni Almera, ngunit sa huli, pumayag din siya. Sa simpleng sementeryo sa San Jacinto, sa harap ng puntod ni Isabela, walang dalang media, walang board members, walang mga alalay na nakabihis ng pormal. Si Leoncio ay tuluyang nabasag. Nagkulang ako, sabi niya, halos hindi na marinig. Pinili kong protektahan ang negosyo kaysa pakinggan ng anak ko. At dahil doon, ikaw ang nagdusa. Patawarin mo ako kung kaya mo. Tumulo ang luha ni Almera habang nakatingin sa lapida ng anak. Kung naririnig ka man niya, sana makita rin niyang hindi mo na pinipiling magbulag-bulagan ngayon. Makalipas ang ilang buwan, pumanaw si Leoncio sa katahimikan ng gabi. Hindi sa gitna ng alitan, kundi sa gitna ng isang ospital na sa wakas ay nagsimulang matutong maging makatao. Sa huling pagbasa ng testamento, pormal na kinilala si Elio bilang legal na apo at tagapagmana ni Leoncio. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng pamana ay hindi lang napunta sa personal na ari-arian. Malaking bahagi ng kayamanan ni Leoncio ang inilaan sa Isabela Children's Medical Trust, isang pondo para sa mga mahihirap na bata na nangangailangan ng agarang gamutan. Nang basahin iyon ng abogado, napayuko si Almera at napapikit. Sa wakas,
Ang pangalan ng anak niyang minsang kinailangang manahimik sa takot ay naging pangalan ng pag-asa para sa iba. Lumipas pa ang panahon. Isang umaga, habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng bagong gusali ng Sabela Ward, nakaupo si Almera sa isang bangkong kahoy sa hardin ng ospital. Hindi na siya gaanong malakas, mas mabagal na rin siyang maglakad. Ngunit iba na ang anyo ng kanyang muka. Hindi na iyon puro pagod. May bakas na iyon ng dignidad na ipinaglaban at hindi ibinigay ng libre. Mula sa loob ng gusali ay tumatakbo palabas si Elio, may hawak na libro at may nakasabit na maliit na ID para sa Student Volunteer Day. "Lola," masigla nitong tawag. "Oh, bakit? Tatakbo ka na naman, sabi ni Doc Ramil, hinay-hinay lang." Huminto si Elio at ngumiti. "Excited lang po ako. May reading session kami sa mga batang bagong admit." Lumapit ito at umupo sa tabi ni Almera. "Tandaan niyo po, dati gusto ko lang pong bumili ng electric fan para sa inyo." Napatawa si Almera. "Oo, at gusto mo ring makita ang dagat." "Natupad naman." "Oo nga." Tuminalaw si Elio sa gusali. "Lola, balang araw, gusto ko pong maging doktor dito." "Talaga?" "Opo, para wala ng batang itataboy dahil lang mahirap siya." Hindi nakasagot agad si Almera. Sa halip ay hinaplos niya ang buhok ng apo at tinignan ang gusaling minsang naging simbolo ng pang-aampi sa kanila. Ngayon, naroon ang pangalan ng anak niyang minsang kinailangang manahimik sa takot. Ngayon, naroon ang pag-asa ng mga batang hindi na kailangang lumuhod para lang makita. Sa dulo ng lahat ng ito, malinaw ang naging wakas ng kanilang kwento. Ang matandang minsang pinalayas sa ospital ay hindi na muling itinaboy ni Numan. Ang batang minsang muntik mamatay sa malamig na lobby ay lumaking may pangalan, may dangyal at may pangarap. Ang anak na minsang tinahimik ng takot ay nagkaroon ng hustisya kahit huli na. At ang ospital na minsan para lang sa mayaman ay natutong magbukas ng pinto para sa lahat. Sa huling sandali ng umagang iyon, magkatabing nakaupo sina Almera at Elio habang unti-unting napupuno ng liwanag ang hardin. At sa wakas, matapos ang lahat ng hirap, hiya, luha at laban, nakahinga sila ng maluwag.